Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang inuutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa homilya. Kayo'y mga kaibigan ko. Yan ang sabi ni Jesus. Alam ko, tayong lahat ay may mga kaibigan. Meron yung iba na maraming kaibigan. Iba-iba ang ugali. Meron namang iilan lang ang kaibigan kasi pinipili ang kaibigan. So, nung sinabi ni Jesus, kayo'y mga kaibigan ko, so nilalapit tayo ni Jesus, no? Hindi lamang sa Kanya, kundi sa Kanyang Diyos Ama. Kasi mula nung una, merong ideya na ang mga tao ay tinuturing na alipin sa Ehipto, yung mga taga-Ehipto ay tinuring, no, na mga alipin, pero niligtas sila ng Diyos sa pamamagitan ni Moises, no? Hanggang ngayon, mayroong mga ideya na alipin ang turing, no? Yung iba naman na pumapasok na kasambahay ay hindi nararanasan yung pang-aalipin, no? Sa ibang bansa meron yan. Pero kung ituring mo yung iyong kasambahay na kaibigan, no, malaking bagay yan, no, na itinuring kang isang kapamilya. Minsan nga sa pamilya ay hindi ka tinuturing na kaibigan, no, kasi may mga hindi magagandang mga pangyayaring naganap sa pamilya, kaya kahit na ang kanilang mga bata, ang kanilang magulang ay hindi nila kaibigan. Yung iba, kaibigan kahit na sabihin natin na magulang sila, sinasabi yung problema parang tulad ng isang kaibigan. Ano ba ang diferensya o pagkakaiba ng isang alipin at isang kaibigan, di ba? So, malayong agwat, maraming pagkakaiba. Kasi ang isang alipin o isang alila o isang utusan, ang daming tawag, no? Pero napakababang antas ng isang uri ng tao o antas ng tao. Kasi ibig sabihin, yung mga dito, naririto yung mga walang pinag-aralan, yung mga mahihirap, pero parang unfair. Di ba? Pero hindi yan ginawa ng Diyos na
merong mahirap, merong mayaman. Nagkakaroon na lang noon kasi depende sa sipag ng tao, depende nga sa pinag-aralan. Meron naman may pinag-aralan, no? Wala namang pakikipagkapwa. At maraming pang iba. Ibig sabihin nito, ano ba yung batayan ni Jesus para maging isang kaibigan niya? O kaibigan tayo, ano ba yung ah, sinasabi natin para tayong maging isang kaibigan? Siyempre, dapat mabuti, mabait, kung ano-ano pang mga magagandang katangian. Pero unang-una kay Jesus ay hindi yung katangian, sunod na yung katangian. Ano yung una? Ituturing ko na kaibigan yung mga sumusunod sa akin. Di ba ang magulang kapag ang mga anak ninyo ay sumusunod, parang kaibigan nyo yan kasi sumusunod sa inyo. Itatrato nyo yung kaibigan, hindi lang mga anak. First na yung anak nyo sila eh. Kahit ano pang ugali, mamahalin nyo yan. Pero kung sumusunod sa inyo, no, na aangasan yung pagiging anak mo, nagiging kaibigan mo yung anak mo, o yung nanay o tatay mo. Kasi bakit? Mas maganda ang nangyayari, no? Katulad ng sinasabi ni Jesus, hindi lamang tayong tinuturing na mga kapatid ni Jesus, no? Tayo yung mga anak ng Diyos. So therefore, hindi lang tayo kapatid ni Jesus, kaibigan tayo ni Jesus. Paano ba ituring si Jesus sa buhay mo? Hindi ba, unang-una, siyempre, Diyos, anak ng Diyos si Jesus. Pero pangalawa doon, dapat kaibigan natin si Jesus dahil sumusunod tayo sa Kanya. Mahalaga yon mga kaibigan, sapagkat kung wala sa isip mo na, ay, si Jesus ay, gusto kong mapalapit kay Jesus, pero wala kang ginagawa. Wala kang mga bagay, alam mo yung commandments of God na sinasabing sundin mo, pero wala kang sinusunod. Therefore, hindi ka kaibigan ni Jesus. Pero hindi sabi ni Jesus na hindi kita kaibigan. Pero para tayo matawag na kaibigan ni Jesus, sumunod tayo sa mga utos niya. Yun ay lalabas yung sa ating ugali, sa ating asal, sa ating mga sinasabi, sa ating mga ginagawa. So hindi tayo, kumbaga nilalapit tayo ng Diyos para sabihin siguro ng ibang tao, ay Father, baka gusto din ni Jesus na maging banal tayo. Kung tutusin, parang ganun. Pero malayo tayo maging Diyos, pero maging banal, yan ang gusto ni Jesus. Na ibig sabihin, pantay, unang-una. Pag ikaw ay mabuting tao, pantay ang tingin mo sa tao. Wala kang ituturing na mahirap. Wala kang ituturing na mayaman. No? Lahat tayo pantay-pantay sa karapatan, sa mga kagustuhan o pag-aari, pero hindi yan ang realidad ng mundo. Pero kung gusto natin maging kaibigan ni Jesus, gawin natin, sumunod tayo. No, wag tayong magpakaalipin sa kasalanan. Maging kaibigan tayo ni Jesus sa kabutihan. Kasi pag mabuti ang ginagawa natin, parang si Kristo na rin tayo. Sabi ko nga, hindi tayo pwedeng maging si Kristo, pero tinutularan natin si Jesus. Therefore, tayo ay nagbabago, nagiging si Jesus din. Pero sabi ko nga, hindi tayo pwedeng maging si Jesus, hindi tayo pwedeng maging Diyos. Pero yung kawangis, no? Katulad, no? Ibig sabihin na katulad, hindi sabihin pareho. Katulad tayo, maaring may pareho, no? Sa kabaitan, kabutihan, no? Pero yung imahe natin bilang imahe ng Diyos, kalarawan ng Diyos, yun ang dapat abutin natin. Kahit man lamang sandali, abutin natin maging mabuti tayo sa tao. Maging tulad tayo ng Diyos, tulad tayo ni Kristo. Kasi kung gano'n yung pag-iisip natin, di ba, wala tayong maisip na may alipin, may nanghihirap, may nagkakasakit, no, dahil sa panglalait ng ibang tao. May mga talagang nag-iisa, nagpapakamatay. Dahil walang umaalala, walang umiintindi, walang kaibigan. Sana mga kapatid, itong araw na ito, isipin natin, sino ba ang aking mga kaibigan? Mula kay Kristo, sino yung sumusunod sa listahan natin bilang mga kaibigan?
So, iniiwan ko sa inyo ang tanong na ito na pwede nating sagutin. Pero pag naglista tayo o umisip tayo ng kaibigan, gawin natin na itong kaibigan natin ay bigyan natin o gawan natin ng mabuting gawa, mabuting salita, at kahit na sa isipan, isipin natin na ilapit sila sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.